What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. So today is February 3, 2025. Andito ngayon tayo sa graph ng PSEI and as you can see, sobrang bagsak niya. This is because dun sa nangyaring rebalancing sa Philippine Stock Exchange Index. And we all know naman what happened na natanggal na sa Philippine Index yung Nickel Asia at Wilcon. So pinalitan sila ng China Bank and AREIT or Ayala REIT. So sobrang daming nagbago dun sa or nadamay. Nadamay ba yung word? Nadamay ba yung term? Nadamay dun sa rebalancing ng PSEI, no? And hindi nakaligtas yung aking portfolio. So as we all know, malaking part ng portfolio ko yung ICT and I really like that stock. And buksan na lang natin yung graph ng ICT. Eto siya. So yeah, we all know na sobrang laking factor ng ICT sa portfolio ko and I've made the decision guys na alam ko naman na sentiment lang to, no? Lalo na yung pagbaba niya and pag-rebalance ng mga stocks sa index. Pero honestly, based kasi sa valuation ko, sobrang tagal ng overvalued ng ICT sa akin and malas lang dahil hindi ko siya doon nabenta sa sa peak niya. So alam naman natin wala naman tayong bolang kristal para malaman na eto na pala yung peak na yun, no? Yung nasa 438 something. Pero ayun na nga, bale hindi pala ako aware nung Friday na nagre-rebalance na and I thought na part talaga ng or may mga company talaga na nagbenta na ng ICT kaya lumagpak siya nung Friday and that's when I decide na habang hindi pa nauubos yung gain ko sa ICT binenta ko na siya and yung mga napagbentahan ko nga pala nung ICT ko is in-spread out ko sa aking mga existing stocks and meron din pala akong mga bagong stocks na binili. So, let's check dun sa Excel natin. So, andito tayo ngayon sa Excel. Nasa week number 67 na tayo. This is from January 27 hanggang February 2. February 3, sorry. So, invested, wala pa rin. And dividend received, wala pa rin. Stocks that I bought, too many. So, masyado nga palang madaming stocks kasi medyo malaki-laki yung napagbentahan natin sa ICT kaya madami-dami yung mga stocks na nabili ko. Well, for my part lang, no, para sa akin kasi madami na yung ganun. I don't know dun sa mga iba sa inyo na sobrang malaki yung portfolio, malamang yung pinagbentahan ko ng ICTS sobrang gatuldok lang sa portfolio nyo. Pero para sa akin lang naman, malaking bagay or malaking halaga na yon. So, mamaya, makikita natin yung mga binili kong stocks. So, stocks that I sold is ICT, nakakalungkot. Honestly, gusto ko sana, plano ko talagang ibenta na tong ICT pero not now. Honestly, yung plan ko sa kanya is kukuha muna ako ng dividend ngayong coming March kasi alam ko March nagbibigay ito. And right after that, siguro pakatapos niya mag-correct, plano ko talaga siyang ibenta dahil nga overvalued na siya based sa valuation ko, no? Yun. So, market value, ayun, sobrang dapa. Market value natin is 206,618. So, sobrang laki, no? Parang 5,000 plus yung ano niya. Or, more or less 5,000 yung nawala dahil sa rebalancing. Tsaka, actually, hindi lang naman ICT ko yung naapektuhan. Marami rin. Like, yung mga DMCI, yung mga Semerara. Actually, kahit yung mga wala sa index, medyo naapektuhan rin. Pero merong isang stock na sobrang tumaas, hindi ko alam bakit. So, ayun, apparently yung stock na yun is wala siya sa PSEI, mamaya malalaman natin. And then, unrealized gain is 14,600 na lang. Total dividend, same pa rin. Total gains, ayun, bumaba from 30,500 naging 24,000 na lang siya. And then, percentage, mula 14% naging almost 12% na lang. Then, same pa rin, average
Monthly average dividend, same pa rin, average daily dividend, and yan, average daily gains. So, sa dividend given, wala pa rin, and wala pa rin bago nag-declare. Wala na ba di? Wala na ICT pala dito, tinanggal ko na. So, sa buy dates na tayo, dito na natin malalaman yung mga binili ko. And so, boom! Ayan. Yung pinagbentahan ko na ICT, bumili ako ng A-REIT. Bumili ako ng dalawang order. dalawang board lot. Nakalimutan ko mag-ilang board lot ng GSMI. Dalawang board lot ng GSMI. Dalawang board lot ng Keeper. Then isang board lot ng Metrobank. Yung Metrobank, pababa, no? Talagang hindi pa nga siya nakakabawi, pero sumabay pa yung rebalancing ng index, lalo tuloy bumaba. Tapos Plus, bumili ako ng Plus. Then RFM, bumili rin ako. And I bought 100 stocks ng Ginebra San Miguel Food and Beverages. Bali, matagal ko nang gusto to itong FB. Kaya lang, nagdadalawang isip pa ako kasi may RFM ako. Pero, napag-isip-isip ko medyo, yung, parang sila nasa food industry, pero yung binibenta nila is technically magkaiba naman. Kaya, ayun, bumili na rin ako. Tsaka, gusto kong i-stay tong FB for as long as possible dahil ang habol ko dito is dividend. Then, eto yung all-time na gustong-gusto ko na talagang bilhin dati pa. Kaya lang, dati kasi overvalued siya. So, ngayon nagkaroon ako ng way para mabili siya ng hindi siya overvalued. No? Actually, undervalued nga to. Sayang nga hindi ko naabutan. Bumaba to as low as 220 something. Kaya lang di ko naabutan. Nakabili na lang ako ng 232 na siya. So, nakabili ako ng 30 stocks niya ng Jollibee. Then, money invested, ganun pa rin. 3,100 pa lang yung nating nailalagay ngayon sa taong 2025. So, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio natin. So, dito na tayo sa comparison ng portfolio. Dito sa baba yung January 27, 2025. And dito naman sa taas yung February 3, 2025. So, as you can see, ang A-REIT honestly, tumaas siya no? Kaya lang kasi nagdagdag kasi ako ng stocks, kaya bumaba yung gain loss. Pero, technically, tumaas siya from 39.8 naging 40 na siya. So, City Core, bumaba mula 14.22% naging 12.8%. DMCI din, bumaba mula positive 1.38 naging negative 1.16%. Then GSMI, bumaba rin mula 6% naging, ano ba yun? Naging 2.56%. Then ICT mula 13.49% to 0. So wala na ICT. Then next is Keeper, mula 18.68% naging 11.25%. Bumaba rin ang Keeper kahit wala siya sa index. Then Metrobank, ito grabe yung Metrobank. Mula negative 4.48% naging negative 9.34%. Then Plus, ito yung sinasabi ko sa inyong nag-iisang tumaas. Grabe. Muntik nga ako magdalawang isip kung bibenta ko na to Pero sa based on valuation ko kasi medyo malayo pa siya dun sa fair value niya, kaya stay ko muna siya. Bibenta ko lang siya pagka overvalued na siya. So, mula 19.7% naging 32.43%. Halos lagpas 10% yung inakyat. Grabe. And then, PPC mula 18.98% naging 14.61%. Then, RFM mula 11.78% naging 10.73%. Honestly, yung RFM medyo tumaas, kaya lang nagdagdag ako ng shares ng RFM, no? Kaya medyo bumaba yung percentage gain and loss. And lastly, yung SCC mula 10.86% naging 7.96%. So, bumaba rin. And total market value natin mula 211,000 naging 206,000 na lang. Then unrealized gain mula 20,000 naging 14,600. So ayun lang, no. Honestly, nanghihinayang talaga ako sa ICT, pero gaya nga ng sabi ko, pagka
overvalued na based sa valuation ko yung isang stock is kailangan nyo nang umalis. It's just sad nga lang na sana pala binenta ko siya agad. hindi na umabot ng rebalance ng Philippine Index. So ayun lang, maraming salamat hanggang sa muli. Kung gusto niyo mag-subscribe at subaybayan yung investing journey ko dito sa ating merkado sa Philippine stock market, please do like, comment, and subscribe. Please, right? Thank you. Bye-bye.